Dear Ate Che, ako nga pala si Pedring. Driver ako ng isang passenger van at ang ruta ko ay mula Santiago City papuntang Quirino. Ilang taon ko na rin ginagawa ang trabahong ito kaya halos kabisado ko na ang bawat lubak, bawat kanto at bawat ilaw sa daan. Sanay na ako sa gabi, sanay na din ako sa dilim at sanay na ako na minsan ay tahimik lang ang biyahe. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabing hanggang ngayon kapag naaalala ko, nanunuot pa rin ang lamig sa buto ko at pinagpapawisan ako ng malamig. Ito ang totoong nangyari nung huling biyahe namin noon. Gabi na noon nang umalis kami sa terminal. Kasama ko si Jonathan, ang konduktor ko. Medyo mabagal ang kita kaya 4 lang ang pasahero namin na umalis. Tahimik ang lahat, maayos ang takbo ng makina at wala namang kakaibang nararamdaman. Nagkukwentuhan lang kami ni Jonathan habang nagmamaneho ako. Parang ordinaryong araw at walang kaba, walang kababalaghan. Dahan-dahan ay isa-isa nang bumaba ang 4 naming pasahero sa kani-kanilang destinasyon. Kaming 2 na lang ni Jonathan ang naiwan sa loob ng van. Gabing-gabi na kasi noon at medyo malayo pa ang uuwian namin. Tahimik ang paligid at pailan-ilan na lang ang mga sasakyang dumadaan. Nang makarating kami sa bandang area ng San Leonardo, may napansin akong 2 tao sa gilid ng kalsada na pumapara. Isang babae at isang bata, parang mag-ina. Dahil gabi na at malamig, naawa ako at naisip namin ni Jonathan na pasakayin na lang sila. Sayang din naman ang upuan at kawawa naman sila kung maghihintay pa ng ibang sasakyan. Baka wala na ring dumaan. Pinasakay namin sila sa likuran. Umupo ang ina sa may bintana at katabi din niya ang kanyang anak. Nung una wala pa kaming nararamdamang kakaiba. Tahimik lang sila. Akala ko naman nahihiya lang o inaantok. Pero habang tumatagal at patuloy kaming bumabiyahe, napansin ko na parang may mali sa dinadaanan namin. Pakiramdam ko, paikot-ikot lang kami sa madilim na daan sa San Leonardo. Yung mga bahay dito ay magkakalayo. Puro puno at talahib ang nakapaligid kaya sobrang dilim at halos wala kang makita kundi liwanag lang ng headlight ng van. Doon ko mas napagmasdan ang itsura nila gamit ang salamin sa rear view mirror. Nanigas ang katawan ko. Yung bata nakatulala lang, walang kibo, walang galaw. Yung mga mata niya parang patay na dumilat. Blanko, walang buhay at nakatitig lang sa kawalan. Tumingin naman ako sa ina. Mahaba ang buhok niya na nakatakip sa parte ng mukha. Pero kitang-kita ko na sobrang putla niya. Sobrang puti ng balat at lalo na yung labi niya na parang puro chok o kaya ay nilangisan na patay. Yung mga mata niya naningkit at parang wala ng buhay. Parang salamin na lang na walang refleksyon. Dumagungdong ang dibdib ko sa takot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay makalayo kami, makalabas sa lugar na iyon. Pinihit ko ang manibela at dinagdagan ko pa ang gas. Mas binilisan ko ang takbo ng van hanggang sa umugong na ang buong sasakyan sa bilis. Uncle Pedring, ano ba ang bilis mo naman? Sigaw sa akin ni Jonathan. Baka matakot yung mga pasahero natin, no? Hinaan mo nga. Hindi ako sumagot. Hindi ko magawang magsalita kasi parang nanigas ang lalamunan ko. Nung lumingon si Jonathan para silipin yung pasahero at sabihan sila na, ayos lang po ba kayo dyan? Doon niya nakita kung ano ang nakikita ko. Narinig ko ang malakas na paglunok niya at parang napatigil siya sa paghinga. Alam ko nakita rin niya ang itsura ng mag-ina. Pareho kaming natigilan. Pareho kaming takot na takot pero hindi kami makagalaw. Hindi kami makasigaw. Patuloy lang ang takbo ng van sa dilim. Hanggang sa biglang nagsalita yung babae. Malamig ang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Para po, sabi niya. Dito na lang po kami sa may kanto.
Tumingin ako sa dinadaanan namin sa gilid ng kalsada, sa may madilim na parte at alam ko kung saan kami nakapara. Yung lugar na yon alam namin na malapit doon ang sementeryo. Walang ibang bahay doon at puro puno at pader lang ng libingan. Pumara ako ng dahan-dahan pero hindi ko tinanggal sa paa ko ang brake. Handa na akong paandarin ulit agad. Bumaba ang mag-ina. Mabagal ang galaw nila. Puno naman ng takot at kaba ang buong pagkatao ko habang pinapanood ko silang bumababa. Inabot nila ang pamasahe. Ito po pamasahe namin, sabi ng ina. Wag na lang po, libre na lang. Sigaw ni Jonathan na nanginginig pa ang boses. Sige na po, umalis na po kayo. Pero imbes na itago, inilapag lang nila ang pera sa upuan. Malambot ang galaw, parang walang bigat ang katawan nila. Nang tuluyan na silang lumabas ng van at tumalikod para maglakad papunta sa dilim, doon namin nakita ang pinaka nakakatakot na parte. Hindi nakasayad ang mga paa nila sa lupa. Lumulutang habang naglalakad papalayo sa aming paningin hanggang sa tuluyan na silang naglaho sa dilim. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agarang pinaharurot ko ang van. Sobrang bilis ng takbo namin at ayaw na naming lumingon pa. Hindi kami huminga hanggat hindi namin nakikita ang mga ilaw ng mga bahay at ang mga tao. Hanggang sa naramdaman namin na ligtas na kami at malayo na sa lugar na iyon. Pagdating ko sa bahay, doon lang ako nakahinga pero hindi mawala-wala ang takot. Halos isang buwan akong hindi nakapamasada. Nakatenggal lang ako sa bahay, nilalagnat at parang may bumibisitang hindi nakikita. Pati daw si Jonathan ay natroma rin at ilang araw ding hindi pumasok. Hindi namin napag-usapan yung nangyari noon kasi takot na takot kami. Makalipas ang ilang araw, nang medyo gumaling na ako ay pinuntahan ng asawa ko ang van para linisin at ayusin. Nang buksan niya ang pinto at aayusin na ang mga upuan, may nakita daw siyang nakalapag doon, yung pamasahe na iniwan ng mag-ina. Kinuha niya at ipinakita sa akin. Nanlumo ako. Hindi ito yung pera natin ngayon. Lumang papel ito at kulay brown at lumang-luma na. Kulubot o inilibing na sa mahabang panahon. Wala na itong halaga sa panahon natin ngayon at siguradong hindi ganyan ang perang gamit namin noong araw na iyon. Doon lang namin napagtanto at doon lang namin ikwento sa isa't isa ang lahat ng nakita at naramdaman. Hanggang ngayon kapag dumadaan ako sa San Leonardo, hindi na ako humihinto kahit sino pa ang pumapara. At kahit kailan, hindi ko na makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing bumiyahe kami ngunit hindi tao ang kasama namin sa biyahe. Maraming salamat po, ate.